kayo nagtataka sa timing? Pagkatapos na mabasura yung kaso niya, bigla na lang siya nag-improve? Bigla na lang siyang pwedeng umalis sa mental? Hindi na niya ako magagawang tanga. Tinawagan ko yung doktor ni Vanessa at tinanong ko, safe ba na patirahan yung babaeng yan dito? Ang sabi naman niya sa akin, as long as she takes her meds, she will remain calm. Hindi na siya matitrigger. Ewan ko ba? Gusto ko rin naman gumaling si ate, pero ang hirap niya pa rin pagkatiwalaan, Ma'am Sylvia, katapos ng lahat ng ginawa niya. Baka mas mabuti kung bumalik na lang siya sa mental. Sino ba may sabi sa'yong kailangan siyang gumaling? Kung hindi lang kasalanan ng pumatay, matagal ko na siyang in-overdose. Alam mo, love, nung wala sila Luigi, I was so lost. Wala ka. Wala si Daddy to guide me. Kaya, alak yung naging takbuhan ko. Actually, yun yung reason kung bakit tayo lumipat dito sa kwarto. Kasi ang baho dun eh. Dami mga bote ng alak. Bad yan. I know. And that's why ititigil ko na. Ngayong nandito ka, ikaw na yung focus ko. Yung paggaling mo. Yung pagbalik ng dating Vanessa. Sorry, love. Alam ko mahirap para sa'yo at sa anak natin. Pero I need to do this to save our family from Angel. Diyos ko! Himala, nako. Si Ma'am Vanessa lang pala makakapagpahinto kay Sir Marco na uminom. Kasi naman, hindi naman kasi talaga solusyon ng alak sa mga problema na yan. Alam mo, kahit ilang litro pa yan ng alak ang inumin mo, hindi naman mababago yun yung sitwasyon. Correct. Nakakasakit lang ng ulo tsaka nakakabaho ng hininga. Oo, alam mo, ganyan din yung tatay ko eh. Sa gabi, lasing. Sa umaga naman may hangover. Eh, alam mo, hindi na nga siya, hindi na ako naalagaan. Iyak ka na, Catherine. Hoy, yung skin ko. Hoy, tama na yan. Pero sana nga, tuloy-tuloy na yung pagbabago ni Sir Marco nyo. Para maalagaan naman niya si Ma'am Vanessa nyo at si Mikay ng maayos. Dito ka lang ha, kang aalis. Isa pa hong nabanggit ng nanay ninyo. Kamukha raw ng sasakyan na pasagasa sa Maglolo. Yung sasakyan niyang nawawala na ginamit na mga kidnapper niya. Eh, hindi pa rin doon nare-recover yung sasakyan. Posibleng ito rin ang ginamit ng suspect sa pagpatay sa mga biktima. Ano yan? Ginagawa mo? Ginto ka, ha? Saan mo ito nakuha? Oh, magsalita ka? Bakit may mga ganito ka? Huwag mo akong pinagloloko, ha? Kapag ikaw may binabalak ng masama, sinasabi ko sa'yo, hindi lang ikaw ang sasaktan. Nakalimutan ko yung susi. Angel, ang ginagawa mo dito? Ginugulo mo na naman ba si Vanessa? Hindi, kuya. Nag-usap lang kami ni ate. Kinakamusta ko lang naman siya eh. Aminado naman ako na hindi maganda yung pag-welcome ko sa kanya dito eh. Natakot kasi ako nung inuwi mo dito eh. Pero
narealize ko na hindi naman niya kasalanan na nabaliw siya. Baliw. Mental health problem is a disease. Kailangan tratuhin natin si Vanessa na taong may sakit, na kailangang alagaan, kailangang gamutin. Love. Kaya nga, gusto ko sanang tumulong sa pag-aalaga sa kanya, kuya. Kasi nung walang-wala ako, tumulong siya sa akin. Gusto ko naman makabawi kay ate. It's not a good idea. Lalo siyang matroma niyan. Alam ko naman na marami kaming pinag-awayan ni ate noon. Pero past na yon. Ang gusto ko lang talaga gumaling na siya. Love, okay lang ba sa'yo yun? Sige. Ika ka muna. Pahinga ka muna lang. Kunin ko lang yung gamot mo. Angel, hayaan mo muna si Vanessa magpahinga. Halika na. Magsaya ka lang, Angel. Nalalapit na ang pagbagsak. Matatapos na yung kapaliwan mo. Nakakatawa ka. Napakulong mo na't lahat yung ate mo, tapos yung ending magiging private nurse ka niya. Ewan ko ba kay Kuya Marco? Inuwi-uwi pa kasi. Eh tuloy pang gulo. Mahal pa niya yung asawa niya. Hindi niya pababayaan yun. Paano kung biglang gumaling si ate? Tapos maging okay sila bigla ni Mikay. Saan ka ba natatakot? Yung gagaling yung ate mo, tapos mabibiso yung mga kasalanan mo? O yung magiging buo yung family nila, tapos iwanan ka ni Mikay? Pareho. Parang anak na rin yung turing ko kay Mikay. At masaya ako na mas naging close kami ng pamangkin ko simula nung unang kami nagkakilala ni ate. Kaya hindi ako papayag na bigla na lang mawala si Mikay sa akin. Nung dahil lang nagbalik si ate. Aba, kumilos ka. Mas madali to. Isang baliw lang ang kalaban.